Kahapon habang nagmamaneho ako, lumabas yung overheat indicator ng motor ko. Sinabi ko yung motor, pinatay yung makina, tapos tinignan ko kagad yung coolant. Okay naman yung coolant, parang hindi nga nababawasan. Tapos tinignan ko din yung langis, hindi naman nagtatagas. Kaya iniisip ko bakit kaya lumabas yung yung overheat indicator ng motor natin. Kaya iniisip ko kung anong rason kung bakit lumabas yung overheat indicator. Tapos binuksan ko ulit yung motor ko, nawala na yung overheat indicator. Yun, naiuwi ko yung motor ko. Makikita nyo ito yung panel niya. Yung ito kasi yung yung temperature or overheat indicator ng mga Honda Click, no? Lumabas siyang kahapon. Pero ngayon wala na. Tapos pinandar ko yung motor, pinatakbo ko ilang kilometro. Talagang pinainit ko yung makina, hindi na siya lumalabas. Wala pa akong ginagawa nun. Hindi ko alam kung lumuwag ba yung yung sensor niya. Baka may issue na dun sa may water pump. Kaya ngayon ang gagawin ko na lang is palitan yung coolant. Na lang muna ang gagawin ko dahil hindi ko pa naman napapalitan ng coolant to simula nang binili ko yung motor na yan 2021. Hanggang ngayon di pa ako nagpapalit ng coolant. Ang gagawin natin is ipa-flushing natin, lilinisin natin yung radiator, tapos palitan natin ng bagong coolant. Sasabay na din natin yung langis. Siyempre Petron pa rin tayo. 1,500 mahigit na yung tinakbo nito. Kaya sasabay na natin yung langis. Palitan rin tayo. Mahirap nang gumamit ng tubig galing gripo kasi kakalawangin yung ng radiator natin. Distilled safe yan. Siguro mga nasa 1.8 or 1.9, mga ganun. Siyempre, gamit natin dyan degreaser. Linisin na rin natin tong cover ng radiator para design yung baklas natin. Try nyo yung ginagamit ko na degreaser. Maganda yung mga brother, promise. Lalagay ko yung link dyan sa may video natin o kaya dyan sa may comment section. Nabanlawan na natin. Tignan nyo naman, napaka-solid. Tarayin na natin tong radiator. Hindi na shoot. Kung nagtataka kayo kung bakit malabnaw yung yung coolant natin kasi may halong tubig na yan. Distilled water nilalagay ko diyan. Kasi nagbabawas to Katagalan nagbabawas tong reserve tank ba tawag yan. Nagbabawas yan. Pag nagbabawas to, nilalagyan ko ng tubig to. Pero naman yun, distilled. Kaya okay lang. Madumi, so lilinisin na rin natin to. Ito pala may natira pa akong langis. Dadagdagan na lang natin ito. Okay. Lagyan lang natin itong langis tapos pag-flashing tayo ng coolant. At sarado natin yung radiator natin. Okay na. Lagyan natin ito ng tubig. Distilled water lang, guys. Lagyan natin distilled water. Lagyan ko lang ng distilled water tong radiator natin. Ay, nalagyan na natin ng distilled water tong radiator natin. Start na natin tong motor para mag-circulate yung tubig doon sa loob ng makina. Siguro mga 2 minutes lang para malinis yung mga natitirang coolant, no? Start natin. Para malaman natin na talagang nag-circulate yung tubig, ang gagawin natin, hawakan natin to. Yung tubig, hawakan natin kung mainit o hindi. Kung hindi mainit, ibig sabihin, hindi pa umiikot yung, yung tubig sa loob ng makina. Pag mainit, goods na yun, ibig sabihin nag-circulate na yung tubig sa radiator, patungo sa makina. After 5 minutes, mga brother, medyo mainit na siya. Ibig sabihin lang nun, nag-circulate na yung tubig niya from radiator to makina niya. Ibig sabihin yung mga lumang coolant nalinis na, nahalo na sa may tubig natin. So pwede na natin tong patayin, tapos i-drain na ulit natin yung tubig. Yan, medyo mainit na. Maligam-gam na yung tubig niya. Okay na yung ganyan, huwag na natin pabutin sa kumukulo yung tubig. Baka mahirapan na tayong malinisan to. So, okay, i-drain na lang natin. Pag na-drain na to, lagyan na natin ng coolant. Ilagyan na natin tong coolant. Punuin natin. Oops, mapaw. Tapos lagyan din natin dito sa receiver natin. Bago na ulit yung coolant ng motor natin, pati yung langis bago na rin. Obserbahan ko na lang kung lalabas ulit yung overheat indicator dito sa may panel ng motor natin. Pero sana naman wag na Kung lumabas ulit yung overheat indicator, ibig sabihin meron talagang problema. Kung hindi sa may sensor, baka thermostat o kaya water pump. Pero sana maging okay na siya para walang masyadong gastos. So yun mga brothers, salamat sa pagtambay. Hanggang sa muli.